Okay, hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang pagbasa po nito is para sa collective, no? Ibig sabihin po, pag nakita niyo yung video na to, para sa inyo at may mensahe. So, titignan natin kung anong update sa inyong pag-ibig, kung anong message ng spirit guide para sa iyong relationship, no? O sa iyong love life. Yan. So, sana maalala ko mamaya, maghanda po kayo ng yes or no questions dito, no? Kung maalala, lagi natin nakakalimutan. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta kay Happy Angel Reading. Okay, so para po ito all sign, no? Tignan natin kung anong energy mo sa pag-ibig. This is timeless reading din po. Tignan natin anong energy ng ating collective spirit guide. Energy, this is for all sign, babae ka man o lalaki. This is also for LGBT. Once na you've seen this message, this reading, para sa inyo ito. Okay, so tingnan ko muna kung anong energy mo, no? When it comes sa yung love life. Para po sa kanya, para sa ating collective message. Ano pong mensahe para sa ating collective? Wow, you have a new beginning, no? Ayan yung may reborn. So nakita natin medyo ang last na pag-ibig mo medyo may tragic ending kayo, no? Medyo hindi maayos siguro ang ibig sabihin nito. Pero nakikita natin na may new beginning ka o may darating na bagong pagmamahal sa iyo. So diyan natin lalagay, no? Okay, ano pa pong energy ng ating collective para sa inyo ito, no? Kahit ano ka mang sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini. Okay. Tignan pa po natin. Old school, outdated thinking. So, kailangan mo rin siguro na, ano, no? Since na may new beginning ka, siguro, we need to release na rin ang ating nakaraan din dito. Alalahanin mo lang yung magagandang memories na at kung anong natutunan mo. You need to update also ang iyong pag-iisip din, no? At i-conditions mo para pagredihan mo rito sa new beginning na sinasabi. No? This is a death card, hindi ibig sabihin na physical death, but this is sabihin natin transformations at may pagbabago. Ibig sabihin din, pilit mo rin siguro rin tinatalikuran ang nakaraan, no? At sabihin natin nagwo-work hard ka to start a new beginning din, no? So, tignan naman natin more ang energy ng iyong persons or persons on your mind o ang persons na mai-involve sa'yo o ang persons na makikilala mo. So, this could be also sa soul, sa mga single, sa mga current relationship at sa mga divorce, no? Para sa inyo rin po ito. So, tignan natin ang persons on your mind. Twin flames mo raw ang persons on your mind, no? Ang persons na iyong nakaraan din o ang iyong ex o kung ex mo pa rin ang iniisip mo, no? So, ibig sabihin dito, kasi ang twin flames naman, maski hindi naman kayo magkatuluyan eh. Kasi yun na po ang, ang purpose ng twin flame is para makita mo yung hindi mo nakikita sa sarili mo at para mag-grow ka, no? O sabihin din natin para rin tulungan ka, no? Para dumarating sila lalo na kapag you are bothered, no? Especially kapag time na kailangan yung matuto sa isa't isa rin. No, yun yung balance, duality, component, polar opposite, and union. So nakita natin medyo hindi pa siguro tapos din sa twin flame mo ang inyong nakaraan, parang gusto niya pang bumalik sa'yo. And ikaw din siguro, ito yung siguro yung sinasabing may new beginning kayo sa twin flame nyo uli, maaring magkabalikan kayo. So, tignan pa po natin ang energy. Backstabbing, heartbreak. So, ang energy ng persons mo medyo hirap siya. Talagang ano, kaya nakita natin dito. Medyo hirap siya pa rin. Hindi pa siya makalet go. Kung nakikita mo, he got some heartbreak dito. May separations talagang nangyari sa inyong dalawa. Medyo may deceptions, may panluloko. It's either na ang twin flame mo ang nasaktan sa ginawa mo, pwede rin yan. Energy can shift po, no? Pwedeng magkapalit. Pero nakita natin na shock siya sa decisions mo na parang,
parang I could feel here binackstab mo siya or siya nag-backstab sa'yo. Pero ito yung klaro na energy ng persons mo na nasaktan siya sa paghihiwalay ninyo. Tell us more. Heartbroken ang twin flame mo. Ikaw nga siguro ang ano, o siguro apektado siya sa pagsa-silent mo sa kanya, no? Ayan, medyo talagang deep hurt pa siya, medyo fresh pa rin siguro ito. Nasaktan siya, yan ang energy ng persons. Kung single ka naman, I could tell na na kagagaling, pag single ka, no, ang darating na tao sa'yo dito is sabihin natin, medyo, siya yung twin flame mo, no, medyo galing siya sa heartbreak and pain, sa separations, no? Ah, deeply hurt siya sa kanyang sabihin natin ex, no? So, ikaw, ang energy mo is napakaganda because you are hindi mo sinasara ang puso mo, no? Ibig sabihin din, may reborn ka, natuto ka sa pagdating, no? Sa pagdating ng twin flame mo. Pero masakit sa twin flame mo yan, no? Sa mga current relationship, sabihin natin kung nagpaplano kang, parang, parang nagpaplano ka na, o sabihin natin, gusto mong medyo hiwalayan ang persons na yan, or you're not interested anymore, no? Pero masakit ang desisyon na gagawin mo, no? Sa mga current relationship, parang tingin niya, niloko mo siya, medyo sa tingin din niya na na marami siyang dapat pang marami siyang sagot marami pa siyang tanong na gusto niyang sagutin mo pa, no? At one more pa nga sa energy ng ating collective. Ito energy mo, no, sa nanonood ngayon. So, this is a karmic relationship. May resentment ka rin. Parang you let go these persons. You're letting go this turmoil also. Kasi parang tingin mo it's not working anymore, no? So, yan ang energy mo. So, titignan natin kung anong feelings ng persons na ito para sa ating collective. Ano ang feelings ng persons na ito? Anong feelings ng persons na ito? Ang feelings ng persons ng ating collective. Anong feelings ng ating person, ng ating collective? Oh, gusto niyang mag-start. Makaka-receive ka ng message of love sa kanya. No, and then medyo hirap siya, oh. Parang may pinagdadaanan na napakabigat ang iyong persons, no? Parang feeling niya, ito siguro yung separations na nangyayari. Mabigat ang loob niya, yan ang feelings niya. Gusto niyang mag-message sa'yo. Gustong bumalik ng taong ito. King of Wands. Gusto niya uling sabihin din natin, actions din, no? You might be dealing with with Pisces, Cancer, Scorpio, and Aries, Leo, Sagittarius ang nakita ko rito. This could be also, this relationship is, sabihin natin, long distance relationship. Pero feeling niya mabigat na mabigat. No? Parang hirap na hirap siya. It's either sa relationship ngayon, kung current relationship kayo, o sabihin natin kung kahihiwalay nyo lang, nahihirapan siya. O kung hiwalay na kayo na matagal, nahihirapan siya. Parang he's planning right now. I could feel na nasa maybe this is a long distance relationship. Gusto niyang feeling niya na gusto niya uling buhayin ang inyong relationship. Gusto niya uling i-work out ang inyong relationship na siya ang magma-manage. Intentions ng persons na to sa ating collective. Intentions, tingnan natin. Oh, parang he feels actually din na parang intentions niya na magkabalikan kayong dalawa, maliwanag ang Two of Cups dito. Gusto niya uling maulit ang inyong nakaraan din, no? Parang tingin niya rin na intentions niya na maging maayos kayong dalawa. This is a power couple. Parang ang intentions niya is maging mainit uli kayong dalawa o maging sabihin natin, magkaroon uli kayo ng
spark sa inyong dalawa. Expect some invitations din uli sa kanya. O sabi natin dito, ang tingin niya sa'yo, he views you parang isang very charming and very independent persons. Very, very alluring, very hot, very strong woman or man, no? This is a power couple. Parang may king and queen tayo dito, no? Five of Cups. His intentions na i-let go. Parang gusto niyang i-let go na yung mga inyong nakaraan at mag-focus sa kung anong meron pa. Gusto niyang tanggalin gusto niyang sabihin natin, ang intentions niya na ibalik ang dati o makipagbalikan sa'yo. Yan ang intentions niya at pilitin niya na mag-move on kayong dalawa na hindi na nakapokus sa mga disappointment o last na away ninyo o yung mga pag-aaway ninyo. Gusto niya na mag-upgrade ang inyong relationship. Gusto niya ng maayos at matatag na relationship. Anong next actions ng persons na to sa ating collective? What tayo? Ayan, gusto niya ngayon mag-build ng isang very tangible relationship, very real relationship. No? Gusto niya uling mag-start kayo ng very tangible, ibig sabihin, mag-start ng matatag na relationship, no? Ang next action, ayan, ipapakita daw niya na magbabago na siya. There's a death. Papakita niya na, parang gusto niyang ibigay sa'yo lahat. Gusto niyang in-nurture ka dito, no? Gusto niyang maging abundant kayong dalawa. Ang next ipapakita niya na ino-nurture ka niya. Kung dati kuripot siya, next is magiging generous na siya sa'yo. No? So, tingnan nga natin ang blockage sa relationship na to para sa ating collective. Anong blockage? Page of Swords. Parang ayaw mo ng, mausisero tong Page of Swords eh. Parang ito yung blockage. Siguro masyado kayong nag-i-spyan to each other. Or sabihin natin, medyo matalas din magsalita ang Page of Swords, no? Medyo parang o minamanmanan ka o ayaw mo nang iniispayan ka. Parang o ayaw nyo ang iniispayan sa isa't isa. But pag dumating ito na blockage, para sigurong konting dahilan, marami siyang tanong o sabihin natin masyado kang iniispayan, parang nasasakal ka. Pwede pong magkapalit ang no, na magkapalit ang ating energy, baka energy mo nakikita ko o baka energy niya pwedeng magkapalit. Pero parang ang blockage is masyado rin siguro kayong nag-i-spyan sa isa't isa. No? Dahil the Page of Swords ang blockage. So tingnan natin ang outcome. Outcome ng relationship na to. Kaya naka-pose kayo. Tingnan natin bakit naka-pose ang inyong relationship. Parang sabihin natin, what if, parang pinagsa Diyos. Ang outcome is parang ipagsasa Diyos ninyo, tadhana ng bahala. So, parang dyan, parang talagang pinost mo, no? Hinangman. Parang ibig sabihin is nakapost ang inyong relationship, ang inyong aksyon ngayon. At outcome. Ang outcome is, may reconciliations pa rin because the Six of Cups, this is card of relationship. Baka mag-cross ang inyong landas, no? Magkita kayo. O sabihin natin, magkita kayo sa isang event, magkita kayo sa church, or basta pag lumabas ka, mukhang magkikita kayo. So, dapat always beautiful ka, very handsome. That's I could feel dito. Ang outcome nyo, may reconciliations, no? Kaya lang parang ngayon parang bahala na sa Diyos, parang gano'n, no? Ang outcome ninyo. Parang you leave it to the fate. What if? Parang ganon. Six of Cups, no? Tingnan natin nga ang advice sa relationship. Advice po sa relationship na to. Ano pong advice? May reconciliations talaga. And this is also yung
yung aside dito sa pagiging spying ninyo, no, kasi nagsisimula ang away niyo yata sa pag-i-spy din, masyadong mahigpit, ganyan. 'Pag ang Eight of Wands, ang advice dito is try to think positive sa relationship ninyo sa isa't isa. Ibig sabihin, wag lang din pag-iisip. Eight of Wands, this is a positive outcome din. Try to be positive sa relationship na 'to, dahil may darating dito na maganda. So, expect some action sa kanya. Baka anytime, very soon, na nagme-message ang persons mo sa'yo. High Priestess, and listen to your intuitions. No? Always think positive sa relationship na to, at syempre dapat once na nag-message to, sagot daw kaagad. No? Yan din. So, High Priestess, mag-listen ka rin sa iyong intuitions. Ibig sabihin, wag din kailangan makita mo rin, sumagot ka, kailangan din, hindi yung puro salita lang ang makikita mo sa kanya na magpa-promise or something. Kailangan makita mo rin na may action siyang ginagawa. No? At saka, once na nag-mail siya sa'yo, wag mong ipakita kaagad na excited ka. No? Paabutin mo at least ng mga 3 hours before ka mag-answer. Okay? Yan tip ko sa'yo yan. Maganda ba? Dahil there's something will happen. Tingin mo. So, tingnan natin pag kayong dalawa ay magkasama na, nagkabalikan na. Pag mangyayari sa kanila, once na nagkabalikan na sila. Yan. Dahil sigurado may reconciliations. Sa High Priestess, be true ha. At saka sabihin din na maging misteryoso kayo sa isa't isa. Baka lahat din siguro, no? Ini-spy kayo, parang respect to each other din to. Kasi nakita natin maraming parang naging open book yata ang inyong relationship, na maraming nakahalo rin na ibang tao, kasi siguro sa pag-i-spy nyo, nagtatanong kayo, medyo nasasaktan ang kabilang panig, ikaw din siguro nasasaktan. No? So maging medyo misteryoso ang pinapalabas dito. Sabihin natin, wag mo rin kaagad halimbawa kung bago lang kayo, no, kung itong bagong person na to darating sa'yo, wag mo kaagad sasabihin din yung all about you. Maging limitado ang sasabihin mo, no? Stay mysterious daw, no? Dahil syempre, tingnan muna natin kung a-action siya. Tingnan natin pag kayong tingnan ko nga muna, anong feelings mo sa kanya? Ano naman po ang feelings? Persons na to? Anong feelings ng ating collective sa persons na to? Feelings ng ating collective sa persons na to? Ay, move on ka na. Mukhang ayaw mo na, ano? Parang, kasi tingin mo panay away-bati siguro kayo, medyo mahigpit, kaya parang you are moving into a calmer water. Parang gusto mo ng balance at harmonious na relationship na. Yan ang feeling mo. Gusto mo siya na mag-move on na. Baka ginugulo ka nga nito. Baka sabihin natin na hindi pa. Gusto mo ng bagong spark. Feeling mo sa kanya is ang nararamdaman mo sa kanya, collective, is parang nag-move on na yata rin siya, o sabihin natin kung may bago na siyang pinopormahan, no? Parang yan ang feelings mo sa kanya. And nakikita ko rin dito, pag isang card lang, parang move on ka na, no? Feeling mo parang move on ka na rito. Pag dinalawa natin dito, parang gusto mo rin siguro i-let go ang inyong away. Maari rin po na i-let go ang inyong away at mag-start all over again, no? Ay nakita natin din dito talagang sa mga persons, sa mga single, nakita ko someone is coming towards you. Na maaring ang sign is Libra, Aquarius, Gemini, mas bata sa iyo pa, at saka Aries, Leo, Sagittarius din, Capricorn. Lahat ng signs mukhang pang-invade yung energy ng lahat ng signs. So, titingnan po muna natin itong kanina pa. Pag kayong dalawa nagkasama, anong mensahe ng spirit niyo? Challenge daw, no? So, so ito nga siguro, because this is a karmic relationship, no? So, talagang pag kayong dalawa na, yung mga lahat ng challenge ma-overcome ninyo pag kayong dalawa ang makiki-operate o mag-hard work din. Tell us more pag silang nagkasama na po, spirit. Trust,
magkaroon ng tiwala, huwag iwasan ang ano 'no, ang spying kayong dalawa, siguro pataasan ng pride 'no, nag-i-spy siya, nag-spy ka rin 'no. Kaya sinabi rito, try to be positive at umaksyon na maging misteryoso din ng konti, hindi lahat ibubulgar 'no. Pagtiwala sa isa't isa, you need to have trust in this relationship para mag-flourish uli ang inyong sa mga single para mag-flourish ang relationship na 'to 'no, magkaroon kayo ng tiwala pero kailangan maging mystery ka rin 'no. Kasi 'pag ibubulgar mo lahat sa kanya, lalo na 'pag nagliligawan pa lang kayo, wala ng excitement, hindi ka na ite-text niyan, alam niya ng lahat sa'yo, eh. Oh, hindi na siya magiging parang excited na mag-ano sa'yo 'no. So, kailangan pero magkaroon porket hindi siya nag-text sa'yo isipin mo nag-aano ka na, nagpa-panic ka na 'no, magkaroon kayo ng trust sa isa't isa. Okay. So, ayan, I hope na gustuhan mo ang ating reading ngayon, collectives. Paki-share naman po, pahingi naman po ng like and hype diyan and so, I do voice message po. And then I also do po ng pre-recorded reading. Medyo hectic tayo sa private, no? So message niyo po ako sa Happy Angel Reading sa Facebook, no? Nasa link description box below. Thank you po yung mga nagdo-donate sa atin, no? Thank you and God bless you. Nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang
mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves. Revealed to you.